Magandang araw, ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion. Paano tayo pinapalakas ng katapatan ng Diyos na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa Quest 65 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Sabi po ay, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness." Sa gitna ng isang mundong punong-puno ng kabiguan, kasinungalingan at pabago-bago sitwasyon, ay ang Diyos lang ang tunay na tapat at hindi nagbabago, hindi nagsisinungaling at hindi kailanman nabibigo. Ang topic po ngayong araw ay tungkol sa faithfulness. Faithfulness is the doctrine that God will always do what He has said and fulfill what He has promised. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi ng Diyos noon, ayun pa rin ang ginagawa niya ngayon. At yun din ang gagawin niya bukas sa mundo kung saan maraming pangako ang nagpapako. Ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Ang kanyang katapatan sa nakaraan ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa sa kasalukuyan at pag-asa para sa hinaharap. Ang first teaching is, God is a promise keeper. Mula sa Old Testament, ang Diyos ay kilala bilang Diyos ng tipan. Kapag nangako siya ay tinutupad niya ito, hindi lang basta-basta, kundi in His perfect timing. Ilan sa mga pangako niya, "I will never leave you nor forsake you. Call unto me and I will answer you." At marami pang iba. Hindi lang ito magagandang salita, ito ay totoo, buhay at aktibong gumagawa sa ating mga buhay. Ang second teaching is, God's faithfulness sustains us. Araw-araw may mga pagsubok tayong hinaharap. Minsan napapagod tayo, may dismaya, at parang gusto na lang sumuko. Pero sa bawat umaga na tayo'y nagigising ay paalala ito ng katapatan ng Diyos sa atin. Hindi siya naubusan ng awa, hindi siya nagkasawa sa atin. Ang last teaching is, God is unchanging, then, now, and forever. Sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Ang Diyos noon ay Diyos pa rin ngayon, at siya pa rin ang Diyos bukas. Hindi siya tulad ng tao na pabago-bago ang isip. Hindi siya naapektuhan ng panahon o ng mundo. Kung tapat siya noon kay Moses, kay David at sa mga disipulo, tapat din siya sa atin ngayon. Yun lamang po.